Nako, eto mga kabayan, Amy Marcos, traitor pala. Binulgar na. Nako, yan po ang ating pag-uusapan at bibigyan ng reaksyon sa video ito mga kabayan. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po mga kabayan. At eto, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Unahin na po natin ito mga kabayan. No? Itong balita po mula sa News 5. Ayan. Grabe. Halagang 1 billion pesos sa suhol. Inalok umano kay Madriaga para di tumistigo versus BP Sara. Naku, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? 1 billion. Samantala yung nirereklamo po nila, no? Ni Redon, nasalin ni BP Sara from 2008 to 2024. Ay 70 million lang mga kababayan. Sino naman kaya ang maniniwala dito po sa sinasabi nila na 1 billion daw ang suhol? Ngayon, mayroon ba silang pruweba, ebidensya, dokumento na magpapakita na talagang 1 billion po ang inalok na suhol? Diba? Kasi mahirap naman po kung magsalita sila ng magsalita tapos wala naman pala silang ebidensya. Diba? At saka kahit lakihan pa nila yan, wala rin naman money. Kahit gawin pa nilang 1 trillion pesos yan. Sabihin na natin yung pera po sa flood control. Diba? Inalok po kay BP, sino to? Si Madriaga. May maniniwala ba sa kanila? I think wala eh. Kasi hindi naman credible witness itong si Madriaga mga kabayan, no? Mas credible pa nga yung 18 Marines, di ba? Pero hindi po nila credit yung yung mga sinasabi ng mga Marines, no? Pero pagdating po dito kay Madriaga, kahit 1 billion na suhol, kahit imposible na, paniniwalaan pa rin nila. Doon po sa 18 Marines mga kabayan, it is very possible, no? Natotoo po yun kasi sila po talaga ang nagtatrabaho eh. No? Sila po yung mga tauhan ni Saldico. Dito kay Madriaga, malabo na nga na may connection siya kay BP Sara, susuhulan pa ng 1 billion. Ito po ang naging komento ng ating mga kabayan patungkol dito. Sabi po ni Tuba, ayusin mo pag-edit kitang baklas. Sabi naman po dito, galingan nyo pa News 5. Galingan nyo pa. Ex-Marine, hindi pwede. Wrong daw. Ex-convict, pwede. Only in the Philippines. Pinaniniwalaan kasi nila yung ex-convict. Yung mga ex-Marine, hindi nila pinaniniwalaan. Ako po. Ex-convict versus 16 ex-Marines. 125 confidential fund din ang suhol abot 1 billion. Math is mathing. Nga eh. Lacson, di ba? Si Senator Ping Lacson magaling dito sa math. Sige nga, Senator Ping Lacson, paki-compute nga, di ba? Sa yung mahiwagang calculator kung paano nangyari yon. 125 lang yung confidential fund. Tapos aabot ng 1 billion yung suhol kay Madriaga. Diba? Ay nako. Hearsay, tanim witness pa more. Yun, tanim witness na. Tanim talaga itong siya, no? Itong si Madriaga mga kabayan, talagang tanim ito eh. Kasi biruin mo, nasa kulungan na nakakapagsalita pa. No? Nakakapagsalita pa at si BP Sara talagang tinutumbok mga kabayan, no? Tsaka bakit ngayon lang? Tinatanong niyo yung yung 18 Marines, bakit ngayon lang kayo lumabas, di ba? Napaka-timing naman. Ngayon, bakit ngayon lang din lumabas? No? Bakit ngayon lang lumabas si Madriaga? Napaka-timing din naman, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below at eto,
Pasadahan naman po natin itong si Rimulya. Aba, Rimulya, sabi po ni Rimulya dito mga kababayan sa post ng Batas PH. Basta fair kami. We are here to be fair. Kaya nga kung hindi ako fair, aaminin ko ba yung ICC? Inamin mo kasi na nabisto ka na eh. Diba? Bakit? Kung fair ka ba, inamin mo dapat nung una pa lang. Huwag kami, Rimulya ha, huwag kami. Inamin mo ngayon dahil nabisto na kayo eh. Kung hindi ka nabisto ng 18 Marines, aamin ka ba? Di ba hindi? Hindi. Sinasabi ko nga, totoo yun, sabi niya. Pero walang 18 tao doon sa labas ng bahay ko. Ay hindi nakinig si Rimulya, no? Hindi po siya nakinig sa interview ni Ma'am Jessica Soho, no? Sa 18 Marines. Hindi naman po silang lahat sama-sama. Iba-iba po yung mga ang tag dito, iba-iba po yung trabaho nila everyday, no? Naka-rotation. Nagkataon lang na meron nag-assist sa ICC, no? Nakasama doon sa 18 Marines. At siya ang nagsabi na pumunta nga sa inyo at nag-meeting. Diba? Pero grabe yung dito ni Rimulya, pagsisinungaling ni Rimulya. Pero daw siya mga kababayan. Huwag kami, Rimulya, no? Wala eh. Tingnan niyo yung mga kaso sa ombudsman, no? Pagdating po sa mga kaalyado ng presidente, tahimik pong ombudsman. Hindi po parang wala siyang ginagawa, di ba? Pero pagdating po sa mga Duterte, mga kababayan, ano pa lang, chismis pa lang. May kaso na, mga kababayan. Pinag-uusapan pa lang. May kaso na sa ombudsman. Grabe talaga. Yan ang fairness ni Rimulya, mga kababayan. Okay? Ito naman pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan. Sabi po ni Lina, basta stick lang sa script, walang laglagan. Ayan na. Tell it to the Marines, Ombudsman. Ayan. Common sense. Di lahat ng 18 nakasakay din na nakasama yun sa ICC. O nga, yun yung sinasabi ko kanina. Baka nasa bubong nakasakay yung iba pag ganon. Nako po. Oy, nakiramdam na. Tingin ko, yung Rimulya Brothers ang magiging hero sa huli. Maybe, no? Kasi, biruin mo, dalawa silang nasa cabinet ngayon eh. Diba? Walang maasahan na hustisya dyan, correct? Alangan naman aminin mo din. Hindi talaga amin yan. Ako. Sabi ng law bender, inhibit, naunsa, mag-inhibit ka na. At saka wag ka na mag-imbestiga. Ombudsman, wag na. Actually, ito nakikita ko dyan eh. Nagpasa lang si Attorney Baligod, no? Ng reklamo dyan sa Office of the Ombudsman, no? Para makita, para makita ni Ombudsman Rimulya yung affidavit, mga kababayan, at makita ng taong bayan kung yung reaksyon ng isang aso ng administrasyong ito. Diba? At yun nga, tumahol nga, mga kababayan. Tumahol nga itong si Rimulya. Sabi pa po dito, as expected from Ombudsman, kailangan niya mag-cast ng doubt sa mga claims ng 18 Marines. Pero kami, buwing nakaabang sa kung ano ang magiging partisipasyon ng Office of the Ombudsman para mapanagot ang dapat managot. Pero ka ba talaga? Kadiri talaga si Ombudsman. At saka from the very start, sa DOJ pa po siya, hindi na siya fair. Bakit? Nung nahuli ba yung anak niya, ba nahulihan, mga kababayan? Anong ginawa niya? Pinalaya, mga kababayan. Pinalaya niya po without any investigation. Wala tayong narinig na investigation doon eh. After 3 days yata, nakalaya na yung si Junior. Junior niya yata yun eh, di ba? Ay, grabe. Kaya, Ombudsman Rimulya, sa susunod,
wag mo nang gamitin yung fairness, no? Kasi nakakasuka pag ikaw ang nagsasalita ng fairness. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? Just comment down below at eto, pasadahan po natin yung video. Eto na po. Ito ang balitang viral trending ngayon sa mundo ng social media na dapat malaman ng taong bayan. No to Marcos anymore. Ito ang naging sigaw ng marami sa ating mga kababayan. Matapos nga pumutok ang balitang si Senator Amy Marcos daw di umano ang may posibilidad na maging running mate sa 2028 national election as Vice President ni VP Sara Duterte. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na dapat ay matauhan na si Vice President Sara at wag na niyang ulitin pa ang kanyang nagawang pagkakamali noon na So, yan yung sinasabi ko mga kababayan, no? Senator Amy Marcos, maybe, no? Preparing for this moment, mga karibi natin. Bakit mga kababayan? Nung nakita niya pong palubog na ang kanyang kapatid, no? Hindi sa bigla, dahan-dahan po siyang pumunta kay BP Sara, di ba? Doon sa side ni BP Sara. No? Kahit alam natin na magkapatid po sila. Okay? At it's too risky, mga kababayan, kasi alam naman po natin na ang taong bayan, pag pinag-usapan ng Marcos, di ba? Parang wala ng tiwala. Gaya ng sinasabi dito sa video, walang tiwala ng taong bayan sa Marcos. But Senator Amy Marcos, inisip niya na yan noon pa. Di ba? So ngayon, lumulutang na siya ang magiging BP ni BP Sara pagdating ng 2028. No? Kapag yan po ang nangyari mga kaubayan, baka magkamali na naman tayo. Di ba? Baka mabudol na naman tayo. So, better, wag na lang muna. No? Wag na lang muna si Amy Marcos mga karabin natin. Okay? tiwala sa isang Marcos. Gaano kaya ito katotoo mga kapanig? Ating alamin. Pero bago natin simulan ng balitang ito, kung bago ka pa sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe. At click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming mga video. At yun na nga mga kapanig, matapos magdeklara na tatakbo bilang Pangulo, si Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 national election ay mas lalong umuugong ang usap-usapan na si Senator Amy Marcos daw ang posibleng maging running mate ni Vice President Sara as her Vice President. Ngunit marami naman ang naging tutol dito, lalong-lalo na ang mga solidong taga-suporta ng mga Duterte na galit na sa kasalukuyang administrasyon ngayon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Isa na nga di umano dito si Attorney Salvador Panelo sa mga taong naglabas ng kanyang hinaingat komento sa mundo ng social media. Ayon pa sa official report na inilabas ng ang balita ngayon sa kanilang official Facebook account. And I quote, Panelo, yan si Amy, sinungaling. Mariing iginiit natin Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na walang mangyayaring Duterte-Marcos tandem sa 2028 election. Sa isang panayam, binanatan ni Panelo ang mga lumulutang na espekulasyon hinggil sa posibleng pagsasanib ng kampo ni na Vice President Sara Duterte at Senador Amy Marcos. Yan si Amy Marcos, napakabalat kayo niyan. Sinungaling na, wala pang utang na loob. Dagdag pa niya, ang muling pagsasama umano ng Marcos at Duterte camp ay hindi nakatanggap. Pero may mga DDS, no, na sinusuportahan po si Senator Amy Marcos, which is not wrong, di ba? Kasi nakita naman natin from the start na talagang sa side talaga siya ni BP Sara palagi, di ba? Pero yun nga lang, because of the Marcos, no? Marcos, yung apelyido ng Marcos, baka yun kasi ang maging mitsa, di ba? Na baka manalo pa yung tatakbong opponent ni BP Sara because of Marcos. Dahil galit na galit po, no? Ang taong bayan sa Marcos ngayon, no? Ngayon, kung makikita nilang may isang Marcos sa tabi na naman po ni BP Sara pagdating ng 2028, it's a different story. Baka, diba, ngayon, sinasabi natin na talagang, mananalo talaga si BP Sara. Diba? Pero kung iisipin mo, may logic talaga kasi galit talaga ang taong bayan sa Marcos no? O yun nga, nilalaro po tayo. Yun nga, tama. Nilalaro po tayo ni Amy Marcos. Diba? Nilalaro niya po si BP Sara.
tanggap sa publiko. Yung kombinasyong Marcos Duterte, nagkaletse-letse na nga. Tapos bibigyan mo pa ng Duterte Marcos, babalik ta rin mo, ganun din yun. Giit ni Panelo, hindi siya naniniwala na tunay na makasara si Amy, lalo na umano nang hindi ito nagsalita noong kailangan umano ni VP Sara ng suporta sa Villamor. Anya, nagsalita lamang daw si Amy makaraang mabana ang kanyang ratings. Hindi rin pinaniniwalaan ni Panelo ang pahayag ni Senator Robin Padilla tungkol sa girl power tandem at tinawag niya ito palabas lamang. Dumarating ang mga pahayag na ito sa gitna ng patuloy na pag-init ng diskusyon hinggil sa 2028 presidential race, habang may ilang sektor na naglalatag ng posibilidad ng bagong alyansa. Malinaw ang tindig ni Panelo, walang Duterte Marcos tandem na mabubuo. Wala pang reaksyon si Vice President Sara o Senadora Amy Marcos sa naging pahayag ni Attorney Salvador Panelo. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito, So yan mga kabayan, kung kayo po ang tatanungin, pabor po ba kayo? Ha? Dito po sa, posible lang naman, it is possible only, no? Na pagiging magtandem, no? Ni VP Sara and Senator Amy Marcos sa 2028. So yan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below mga karibin natin, and syempre, huwag pong kalimutang i-like at i-share po ang video nito mga kabayan. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.